Merong isang balita. Merong isang balita, So, mga bossing may isang balita. Ganito kaloko-loko itong mga to eh. Pakinggan nyo to. So, linawin ko lang. Yung 1 billion hindi para sa inyo technically, kundi para kay Ombudsman? Sa aming dalawa. Hati daw kayo ron, kayo na bahala. Opo. I swear on my children's lives, talagang inoferan talaga ako. So sabi nitong ogag na to, inoferan daw sila. Tinanong sila, Sir, inoferan ka ng bilyon-bilyon ng isang politiko or isang kontraktor o kung sino man para malihis o mapagtakpan yung kanilang korupsyon. Anong ginawa mo bilang isang DILG secretary? Bakit hindi mo hinuli? Natatandaan mo si Leandro Leviste? Noong tinry siyang i-bribe ng isang taga-DPWH ba yan? Tinry siyang i-bribe. Anong ginawa ni Leviste? Dinimanda niya yung tao na nag-try mang-bribe sa kanya. Because bribery is a crime. Of all people, alam mo yan. Law enforcer ka eh. Dapat you know what law to enforce and alin yung mga against the law. Anong ginawa mo? Ang sabi niya, sinumbong ko sa presidente. Hindi ko muna tinanggap, tapos sinumbong ko sa presidente. Tapos, did you file cases or did you even tell us kung sino yung tao na yan? Sinasabi nitong ogag na to na may nag-file daw mayroon daw nag-try mag-bribe sa kanila. Ano sabi nung kapatid? Pinangako niya sa buhay ng kanyang mga anak. Nung tinanong sila niyan, biglang kumambyo yung kuya. Anong sabi nung kuya? Walang direct offer eh. Direct offer. Ano yun? Indirect offer? Paano yung indirect offer? Paki-explain nga paano yun. Kasi pag sinabing direct offer, ako, lapit sa'yo, Sir, yung iniimbestigahan mo, bibayaran kita para itigil mo na. Yun ba yun? Ano yung indirect offer? Yung hindi mo iniimbestigahan, babayaran kita. Hindi talaga maintindihan eh. Alin yung direct offer sa indirect offer? Yung indirect offer ba yung parang nagtatanong lang halimbawa, Sir, kung halimbawa, aalukin ka ng isang suspect sa isang suspect doon sa isang flood control scandal, Ghost Project. Kung aalukin ka, Sir, magkano kaya presyo mo? 1 milyon, 1 bilyon. Pwede ka na kayang huminto mag-imbestiga? Ganun ba yung sinasabi mong indirect? Kasi kung ganun, tanong lang yun. Hindi ka talaga binabribe. Pasikat kasi kayong dalawa magkapatid eh. Hindi ko alam kung anong meron sa inyo. Bakit napaka-epal yung dalawa? Nagpapaligsahan kayo sa paepalan. Tanginas, alam mo, nakalimutan na ng taong bayan kung sino pa yung ibang mga sekretary ng pamahalaan. Na-outshine nyo na. Wala kayong katapusan kung magbigay ng inyong mga opinion. Direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koneksyon na pwede itahi. Wala naman palang koneksyon eh. Bakit pinagkakalat nyo na somebody tried to bribe you? Sinabi nung kapatid mo, sinusumpa ko sa buhay ng mga anak ko. Putangin na, dinamay pa yung anak. Meron daw talaga. Ikaw naman, wala. Ano ba talaga? Sino ba talaga sinungaling sa inyong dalawa? Ikaw, sabay, pares kayo sinungaling. Walang Jew talaga Parang mahihirapan din tayo. Hirap na hirap. Hirap na hirap magpaliwanag. Lalo-lalo na pag puro kasinungalingan. Diyos ko, natin tong isang issue na to. Yun daw missing sa Bungeros. Putang ina, sinisi na naman sa mga Duterte. Hayop naman talaga Ano na naman ang kasalanan ng mga Duterte rito? Sige nga, play. Evidence-based kasi tayo. Dapat matibay ang pinanggagalingan natin. Pag hindi matibay kasi, kahit na alam mo, hindi rin, it will not hold water. It will not hold water. Kaya ang gusto natin, mas matibay lang ang basihan. Yan, nagkaroon ako ng case conference a week ago about that. Sabi ko nga, I need more information to tie up. Kasi nga, kahit na nandito na ako, I've nurtured that case from the very beginning. Kasi nga, walang gustong gumalaw niyan Walang gusto talaga. I mean, nung nangyari ito, April 2021 ba? April 2021 Nangyari yan, April 2021. Sige. So, April 2021 to January 2022. Walang gumalaw niyan sa gobyerno na yun. The Duterte government, nothing happened. Kasalanan na naman ng mga Duterte. Kasalanan na naman ng mga Duterte. Sige. And the Senate investigations were not very, very comprehensive, if you think about it. Yun naman pala Nagkaroon naman pala ng Senate investigation Di ba? Nagkaroon naman ng Senate. Sige. Nagsimula yan June 2021. 2022 na. Noong 2022, nag-conduct ng hearing investigation ang Senate ng March 2022. Ano nangyari? March, April, May.
Anong meron nun? Tanga, eleksyon. Eleksyon na nun. Ano ba naman kayo? Siyempre, December, nag-file ng COC. Oh, tapos, January, February, March, start na ng kampanyahan. Habang nag-hearing, nangangampanya. Wala talagang mangyayari dyan. At ilang buwan lang yun, Boying Rimulya. We are talking about June to March 2022. May, iba na presidente niyan. 'Di ba? Mayo, iba na presidente. Oh. So, wala pang isang taon. Boying, June. Dapat ang isang taon niya June. O May, may eleksyon na may nanalo ng presidente, May. Putsang ina, di June, iba na yung presidente. So less than a year you expect na yung ganito kagrabing kaso masusolusyonan? How many years ang binilang Boying Rimulya bago nyo nalabasan ng warrant of arrest, nilabasan tuloy. Bago nyo nilabasan ng warrant of arrest si Atong Ang, ilang taon nang inabot? 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. 4 na taon. Putang ina, Boying, 4 years kayo inabot. Tapos magtataka ka na sa loob ng isang taon ng mga Duterte, walang nangyari dyan sa Sabongero. Kayo nga 4 na taon ang ginugol nyo eh. Para lang ma-issuehan ng warrant of arrest ngayon si Atong Ang. Tanga ka ba? Okay lang sana kung nagsimula yan 2017. 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 2022. 5 taon. Tapos walang nangyari. Ayan, meron talagang pagpapabaya sa kaso na yan. Pero nangyari ng 2021. Tapos the year after, iba na presidente. Kayo na yung may hawak ng kaso, buhay na yan, umabot ng 23, 24, 25, 2026, doon lang kayo nagkaroon ng warrant, tapos pinagmamalaki mo. Walang nangyari nung nakaraang administrasyon, ngayon may nangyari. Putang ina niya. Gago. Diba? Gago eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang hilig nyong isisi sa iba, yung pagkukulang nyo. Okay man lang sana kung 2022 nasa inyo. 2023, meron na kayong, may resulta na. O kaya, hindi matapos ang 2022 na paaresto nyo na si Atong Ang. Hindi naman eh. Bumilang ng 4 na taon eh. 3 taon bago ninyo na paaresto or pinapaaresto si Atong Ang eh. Kung di ba naman kayo mga ulaga, tapos isisisi nyo sa nakarang administrasyon na wala pang 1 taon na hawak nila yung kaso na yan. Nagkaroon nga ng Senate inquiry, ibig sabihin inimbestigahan yan. Hindi ba? Kung talaga to si Boying, makapangisi lang eh. Basta makapanisi lang eh. Gagawin, sabi ko, hindi nyo na kami maloloko, Boying Rimulya. Wala na. Hindi nyo na kami maloloko sa mga ganyang style ninyo, Diyos ko po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap